Magandang araw mga kaibigan. Good news po itong topic na ito para sa mga nagmamahal kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bad news naman yung mga gusto siyang mapahamak. Tungkol po ito sa ICC. Ito, si Ed Alonan, may post siya 37 minutes ago. I-share niya ang post ni Sipocato Casiqueta with Romy Pueblo. Sabi niya, breaking. President Trump imposed sanction on ICC. RIP, Trillanes, Risa, Makabayan Black, Yellow Pink, Loyalist, Quadcom, DOJ. So, ginugil ko kung meron na ba talagang formal action ng Trump administration, isanksyon ang ICC. At ito, lumabas sa balita ng Reuters by Steve Holland, February 7, 2025. Title, Trump imposes sanctions on International Criminal Court. So talagang, official na. Kasi nung una, naibalita na ito na talagang isasanksyon sila. Ito na nga, na nangyari na. Okay, summary. Ay, hindi na. Diretso na lang ako. US President Donald Trump on Thursday authorized economic and travel sanctions targeting people who work on International Criminal Court investigations of U.S. citizens or U.S. allies such as Israel, repeating action he took during his first term. The move coincides with a visit to Washington by Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu, who, along with his former defense minister and a leader of Palestinian militant group Hamas, is wanted by the ICC over the war in Gaza Strip. So, I don't know kung ngayon ba o kahapon, bukas, may official visit ang Israel Prime Minister sa Washington DC. So, itiniming nila ito parang pasalubong nila sa Israeli Prime Minister. So, grabe ang suporta ng Trump administration sa Israel. So, economic and travel sanctions para maprotektahan itong si Israeli Prime Minister dahil may warrant of arrest siya na inisyo ng ICC. It was unclear how quickly the US would announce names of people sanctioned. During the first Trump administration in 2020, Washington imposed sanction on then prosecutor Fatou Bensouda and one of her top aides over ICC's investigation into the alleged war crimes by American troops in Afghanistan. So, malalaman natin sa mga susunod na araw o linggo, sino-sino yung isasanksyon, yung may travel restriction. Nung unang term ni Trump, yung prosecutor Fatou Bensouda at isang alalay ang nabigyan ng restriction or sanction. Ngayon, tingin ko mas malala. Baka marami ang i-restrict o i-sanction, baka lahat. Kasi dalawa yung target ng sanction, individual members ng ICC and the ICC as a whole. Okay? So, the ICC did not immediately respond to a request to comment. The sanctions, ito, anong klaseng parusa o pagpapahirap? Freezing any U.S. assets of those designated and barring them and their families from visiting the United States. Karamihan ng pondo, financial resources ng ICC nakadeposit pala sa US. Nabasa ko ito sa post ni Edwin Hamora, si Rena Elena.
So, paano ngayon? Kung i-freeze ang mga assets, hindi na sila maka-withdraw ng kwarta nila, hindi makasweldo. Kaya ang ginawa ng ICC, anticipation sa sanctions, nag-withdraw na in advance at sinilduhan na nila 3 months in advance ang kanilang employees. So, yun. So, nagsimula ba, sabihin natin, January, February, March. Hanggang March, may sweldo. After March, wala na. So, kung sino-sino, malalaman natin mamaya. Okay. So, ang ICC po, may 125 member countries. Ang Pilipinas, umalis na. Ang mga malalaking bansa na hindi member is US, China, Russia, and Israel. Hindi members. So, tayo rin, Pilipinas, hindi member. So, i-relate natin dito sa Pilipinas. Atat na atat, ito si ex-Senator Trillanes, Senator Hontiveros, Franz Castro, sino pa, pati na rin ang gobyerno. Kamakailan lang, nagsalita si DOJ Secretary Boying Rimulya, despite sa pronouncement ng Pangulong Marcos Jr. na hindi na makikipag-cooperate ang Philippine government sa ICC dahil wala na silang jurisdiction, nakakapagtaka, biglang nagpahayag ang DOJ Secretary na open ang gobyerno sa posibleng pakikipagtulungan sa ICC sa investigasyon. So, mixed signals. Ano ba talaga? Nakakalito. So, ano ang implication ngayon? Example, itutuloy ng ICC ang investigasyon. Makaka-investigar pa ba? Palagay ko, hindi na. Mahirapan na. Pag nagsimula na yung freezing of accounts, freezing of assets, hindi na makagalaw ang ICC. So, in a way, indirectly, mag-benefit si PRRD dito sa sanction ng US sa ICC. Kasi habang nandyan pa si President Trump, hindi makagalaw ang Inamin ng President ng ICC, yung judge, nakalimutan ko yung pangalan, na maaapektuhan ang buong operations ng ICC dahil sa sanction na ito. Kaya, it's a blessing in disguise na umupo ang isang President Trump. Ngayon, habang nandyan si President Trump 4 years, magre-re-elect pa kung ma-re-elect. So, 8 years na hindi magagalaw ng ICC si PRRD. Okay? So, mga kaibigan, salamat sa palagi niyong panunood sa ating channel. Namo-monetize tayo dahil sa inyong panunood. Ang ating income, tinutulong natin sa tribong Talaandig sa Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sira nilang bahay o kaya makapagpatayo itong tribo ng bagong bahay. Panoorin nyo ang video ito. Salamat sa inyong suporta. Ito po ang bahay ni Nanay na ipinitayo ito at ating ito na po ang iyong bahay. Salamat kayo. Sige. Ito po ang anak ni Nanay, ang nagkuhan po ng ngero. Siya dumadala ng ngero. Anong masasabi mo dahil sa nabigyan kayo ng ngero? Salamat sa Ginoo. Di na gid mi maulanan kay Nanay Hero. Oo. Sino nagpatayo ito ng bahay? Ikaw? Ito? Oh. Ikaw? Ano ba? Kaya pa ba ni tatay na magpatayo ng bahay? Hindi na. Di na.
Kasi tigulang na po siya. Tigulang na kay. Oh. Ano ba, may pamilya ka na ba o wala pa? Wala pa. Ay, marunong ka na po nagpatayo ng bahay ninyo. Oh. Ito na po ang bahay ni tatay, pinatayo ng kanilang anak. Dahil ito si tatay, tigulang na. Kaya. Wanay kaya. Sige, ating interviewon si nanay. Nay, maganda nga po, nay. Oo. Oh, nabigyan na po na kayo, nay, ng hero. Nandito na. Dinadala ng yung anak. Oo. Ano po ba, nay, ang masasabi mo dahil sa hero na binigay sa inyo? Salamat sa Ginoo. Oo. Oo. Ino ko na na si Kagi no nilang kosin. Salamat. Ako dino ka ka. Dino. Oo. Dito ba? Salamat. Oo. Oo. Lagi nay. Tigulang naman gyud mo nay ba nagkinanglan na mo og tabang. Tigulang na. Oo. Si tatay kaya po ba niya nga magbalay dili na? So ang kuan sa inyong balay, ang nagtukod sa inyong balay, ang imong anak ra karon. Ginay ba? Oo. So muna na siya ang inyong gitukod. Na. Oo. Sige nay, salamat nay. Sige. Salamat.